Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga karabi natin, grabe to, nagkalaglagan na sa palasyo. Nako, Soljen Guevara may ibinulgara sa Korte Suprema. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. At ito nga nasa thumbnail rin po natin, hala, umami na. Umurong na ang mga yagballs, karma na. Yan mga karabi natin. Bago po natin simulan to mga kababayan, kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at ito na nga, simulan na po natin to. Sa walaan bayan ko, sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, nako ito mga karabi natin, Kongreso at Palasyo. Ayaw talagang tigilan ang Duterte mga kababayan. Ito po ang balita mga karabi natin. Nako, mula po ito sa Politico. Sabi po dito mga kababayan, House uncovers Mora Chichirya cellphone names receive, no? Sara Duterte Confidential Fund. Eto no, bakit ba hindi talaga maintindihan itong House of Representatives that the word confidential, no? Hindi mo talaga makikita ang mga tunay na pangalan ng mga ahenteng yan because you cannot disclose to public such confidential information. Baka mamaya, mga kababayan, yung nagtatanong dyan ay mga makakaliwa, di ba? Against. Baka yung nagtatanong dyan, no, ay against sa purpose ng confidential fund ng Office of the President, Vice President. Di ba? Ang mahirap bang intindihin ang confidential, mga kababayan, no? Mga ano pa naman ito sila, mga honorable. Maybe honorable or intelligent mga kababayan, di ba? Maybe not din, pero di ba, nandyan po kayo sa Kongreso just to make law, di ba? Then a simple confidential word you cannot understand. Hindi po talaga pwedeng i-disclose yan. Even no si tumatakbong senador na si former Senator Lacson said na hindi talaga makikita dyan yung mga totoong pangalan because it is confidential. Hirap talaga ninyong explainan, di ba? Kasi mga kabayan, etong hirap dito mahirap talaga nilang intindihin to sapagkat ang utak po nila, ang pag-iisip po nila ay naka-program na. Just to siraan si Vice President Sara Duterte. Ito pang isa. Ito House of Representatives. Ito naman mula sa Palasyo mga kababayan, no? Si Attorney Claire Castro. Sinagot po si Mayor Baste mga kababayan. Sabi po dito sa news coming from ABS-CBN News 11 hours ago mga kababayan, mas mataas ang crime rate sa panahon ng kanyang ama. Yan po ang sagot ni Atty. Claire Castro kay Mayor Baste. No? Ito po ang sagot ni Presidential Communication Office Undersecretary Claire Castro sa pahayag ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte tungkol sa kriminalidad sa panahon ng Administrasyong Marcos. Totoo naman Bago po, sabi po dito ni bago po magbintang at magparatang si Mayor Baste, tingnan niya muna, no? At pag-aralan mabuti, makipag-usap sa mga abogado. Ano akala mo kay Baste? No? Abogado nga yung ate, abogado yung bayaw, abogado yung tatay, sino pang kakausapin, no? Para malaman ang totoong records anya. So this administration is only relying, no, to the records. Ito nga mga kababayan, no. Ito ang masama ngayon. I mean, no, sa records, let's talk about records, no.
Kasi po, nung panahon po ni PRRD, talagang marami talagang records. Kasi they are working, di ba? Trinatrabaho talaga nila yung mga kriminal, yung mga addictos, di ba? That's why, marami talagang record. But take note, sa mga nangyayaring yon, sino po, no? Sino po ang nagugurgur? Di yung mga masasamang elemento ng ating lipunan, di ba? Oh, record. Recorded yan. Hindi pwedeng kasi they are working, no? Accurately and honestly. That's why they recorded, mga kababayan. Kung ano man nangyayari noon, nire-record nila kasi mga honest po ang mga pulis noon. Ha? Kung hindi honest, hindi na sana i-record yun, di ba? Ngayon naman, pag-usapan naman po natin yung record ngayon. Ngayon po, mga kababayan, what they considered crime, is only for those victims, di ba? Doon lang sa mga biktima. Pag may nabibiktima ng mga inosenteng tao, doon lang nila nare-record. Oh, this is crime. No, this is crime. Oh, kita nyo na yung pagkakaiba. Kaya nga nasasabi ng taong bayan, di bali na, no, na mataas ang kriminalidad nung nakaraang administrasyon, safe naman ang mga inosenteng tao. Yung mga ordinaryong Pilipino, safe naman. Di ba? Did you get what I'm trying to point out, mga kabayan? Useless po ang magiging mababa ang kriminalidad, no? Kung ang tao naman ay takot lumabas sa kanilang bahay. Attorney Kerr Castro, did you get my point? No? Di ba? Aanhin mo naman yung sabihin natin walang criminality. Oh, zero talaga sa administrasyong ito. Oh, for example lang, di ba? Pero yung mga tao naman, they feel not secured. No? Hindi po sila, feeling nila palaging may nakaabang sa kanila paglabas nila sa bahay nila, di ba? Oh. So, which is effective, mga kababayan? High crime, no? Or low crime rate or high crime rate, mga kababayan? Sa high crime rate, secured, no? At feeling ng tao ay safe sila. Dito naman po sa low crime rate, na feeling ng tao palaging may nakabantay sa kanila. 'Di ba? Nagkalat po ang mga addictos kung saan-saan. Oh, kita nyo na 'yan. Because hindi nyo po ina-analyze, no? Ako, hindi naman ako na marunong at opinion ko lang po ito. Maaring parehas tayo ng opinion, pero syempre iba rin po yung opinion nila. And we must respect, no? Pero we must respect, but we can react. No, hindi naman pwedeng kung anong sabihin nila, yun na talaga, 'di ba? Because sometimes government lied. No? Especially this government, mga karibin natin, they lied for us to not panic, no, para hindi magpanik ang publiko. That's why, no. Well, anyway, yan na po ang inyong opinion dyan sa pangatirada po nila na palaging bumabalik at nagba-bounce back to them, di ba? Eto pa, mga kaubayan, pasadahan rin po natin itong balitang ito. Nako, eto po si Representative Ace Barbers. Nako. Ito. Sabi po dito ni eto, iyak na to ha. Talagang nung una, talagang sige. Upakan na natin tong mga vloggers na to. Nandito na to di ba? Eto. Ace Barbers, sabi po ni Ace Barbers, mga kabayan, this is pure harassment. Nako, siya na ngayon ang hinaharas. Pero pag nandyan po ang mga vloggers, no, sa TRICOM na yan, kayo naman po ang mukhang nang haharas, no? Sabi po niya, sabi po dito, tilang biglang ako ang biktima. Aba, biktima pala siya. Si Representative Ace Barbers, matapos siyang sampahan ng libel ng mga vloggers na kanya raw diritsahang inakusahan bilang narco at pogo vloggers.
Hindi ba? Yun naman talagang totoo. O, eto pa. Sabi niya dito, hindi ko naman kayo pinangalanan. Uy, teka lang. Are you sure? Ha? Hindi ko naman kayo pinangalanan. Depensa ni Representative Ace Barbers matapos kasuhan ng patong-patong na kasong libel ng mga social media influencers. Nako mga kaubayan, hindi raw niya pinangalanan pero pinatawag. Anong klaseng ano ito? Anong klaseng reasoning ito? Nasa tamang matino pa ba ito? Nagtatanong lang. Kasi kung hindi mo sila pinangalanan, bakit lumabas po sa dyaryo yung kanilang mga pangalan? Lumabas po sa mga balita yung kanilang mga pangalan. Kung hindi mo sila pinangalanan, bakit sila inimbitahan ng TRICOM? Ha? Sige nga, paki-explain na. Representative Ace Barbers, mukhang umuurong na ang yagballs ni Representative Ace Barbers ngayon na mga kababayan. Ano po ang inyong opinion dyan mga karibin natin? I-comment nyo na lang po. Kasi eto, gusto ko rin po talagang i-share ito. Because sa mga last vlogs po natin, no, mga kababayan, we mentioned that a toxic company or a toxic government is always hiring. Nako mga kababayan, in relation to that, may may nagano na naman po. May nag-resign na naman po mga kababayan na cabinet members. Or member. Isa lang kasi to eh. Sa ngayon, no? Ito po mga karibin natin mula po sa Manila Times, The Manila Times. Ito pong balita, DICT chief resigns. Nako. Wala nang natitira. So ngayon mga kababayan, hiring na naman po sila, no? President Ferdinand Marcos Jr. has accepted the resignation of Department of Information and Communication Technology Secretary Ivan John Uy. Ayan pong sabi ng Malacanang mga kababayan, no? Kahapon. So, hay nako, bakit ba eto lang bakit pa resign ng mga taong ito? Hindi ba sila masaya sa ginagawa nila? Akala ko ba, siguro ko ito opinion lang po to, no? Maybe the problem is not them because matatalino naman siguro ang mga ito, mga kababayan, before nila i-hire, di ba? Kung hindi po ito matatalino at hindi competitive, no? Malamang questionin po natin yung commission on appointment, di ba? Yung CA. Kasi sila ang nag-a-appoint. Di ba? Kailangan ba nating repasuhin siguro yung guidelines mga kababayan ng commission on appointment? Di ba? Kasi ang dami pong nagre-resign. Di ba? Baka, hey, paging, commission on appointment, kumusta na kayo? Bakit ang dami ng na-appoint tapos nagre-resign din? Siguro sa bagay hindi rin natin masisisi ang commission on appointment, no? Kasi sila lang naman ang kumbaga ang tawag diyan yung HR, di ba? Ng ating gobyerno. Sino yung tawag? Human resource, no? Yung talagang mga company is the government. And President Bongbong Marcos Jr. is the CEO, no? Ng ating kampanya or kumpanya, which is the government of the Philippines, no? So maybe toxic ang gobyernong ito kasi always hiring, no? Well, anyway mga karibin natin, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po at eto nga, bigyan po natin ng konting komento at reaksyon ang video ito. Eto na po. Ito ang nakakagulat na balita ngayon. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang sadyang nagkakatotoo na talaga ang kasabihang na walang baho ang hindi aalingasaw at hindi mananaig ang kasinungalingan laban sa katotohanan. Nagisa na naman ng walang mantika sa Korte Suprema ang kinatawan ni Marcos Jr. government sa issue ng PhilHealth Reserve Funds. May senaryo namang nakikita dito ang isang veteranong mamamahayag
Pero bago ang lahat mga ka-update, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-click ang notification bell para mas updated ka sa mga bagong videos na i-upload namin. At ito na nga mga ka-update, nagisa sa Korte Suprema si Solicitor General Minardo Guevara sa oral arguments ng PhilHealth Reserve Funds issue. Tinawag kasi na unconstitutional ng ilang grupo ang paglilipat ng 89.9 bilyong peso na pondo ng PhilHealth pabalik sa National Treasury. Hoy mga kababayan, nga pala, speaking of PhilHealth, natuwa po ako doon sa nag-comment. 'Di ba last time or kagabi, no? Meron po tayong vlogs about diyan sa gumuho, no, na tulay, no? Sa Isabela yata 'yun mga kababayan. Sabi niya, baka diyan gagamitin yung PhilHealth. Sabi naman po ng isa, mabuti pa yung tulay, may PhilHealth. Kita nyo na yan? Yung mga contributors, wala. Yan na po ang example, no? No? Na bakit nila itatransfer yung PhilHealth fund to the program? Yung program naman po, yan na po yung gagamitin to maintain, no? Pag maintenance of the infrastructure. So yan. Tama po yung sinasabi niya. Buti pa po ang tulay, may PhilHealth. Nako, napakalaking ano nito. Napakalaking kumbaga, kung ako ang PhilHealth contributors, malaking ano to sampal sa pagmumukha ko, di ba? Kasi biruin mo yung tulay-tuloy, yung pondo ng PhilHealth inilagay sa tulay, no? Pag ako ang nagkakasakit, hindi nga. Well, anyway. Sa pagtatanong ni Supreme Court Associate Justice Amy Lazaro Javier, nadiskubre na hindi direktang mapupunta sa serbisyong pangkalusugan ang inilipat na pondo. Sa halip ito'y gagamitin sa malaking infrastructure project, kabilang na ang Panay, Guimaras, Negros o PGN Island Bridges Project, isang proyekto na nauna na palang napondohan ng pamahalaan. Infrastructure projects, all right. With respect to the PGN Bridges project, per DBM's budget of expenditures and source of financing FY 2024 report, the PGN Bridges project appears to be fully funded by the Export-Import Bank of Korea in the amount of 174.49 billion plus. Is there an urgency to transfer the PhilHealth funds when the project is already fully funded? Your Honor, this is a matter really of delving into the wisdom of the legislature in allocating funds. Giit din ni Solicitor General Guevara na siyang abogado ng Administrasyong Marcos. Nasa kamay ng Kongreso ang paglilipat ng pondo sa mga proyektong hindi pa implementable. Pero ayon sa Supreme Court, hindi maaaring galawin ang reserve funds ng PhilHealth. One consideration by the Congress in doing so is a determination of when a project is already implementable. So if a project that has already been identified and sufficiently funded is considered to be non-implementable for the given fiscal year, then I think it is the decision of the Congress in the exercise of its policy or wisdom, so to speak, to move it to the unprogrammed appropriations in the meantime. A management and a business judgment. But then, the judgment of PhilHealth to disburse its funds is limited by Section 11. That reserve funds, as it is named, is reserved and cannot be subject to the discretion of PhilHealth to be used for another purpose. Para naman sa magaling na political commentator at veteranong broadcaster na si Jay Sonsa, posibleng mauwi sa katakot-takot na kaso ang PhilHealth Reserve Funds issue kung mapapatunayang may nagkulang dito.
na plunder, graft, and corruption ang kaso riyan, no? Dahil, ba't mo lalagyan ng pera? Yung may pera na. So yan mga kabayan, graft and corruption mga karibi natin. So yan, corruption, no? Nako talaga oh. Well anyway mga karibi natin, ano pong inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito? Comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kabayan ang inyong opinion. Maraming salamat po mga kabayan. Don't forget to like the video mga karibi natin. Maraming salamat po. Sawayaan bayan ko sa magnanakaw na tao.